Magandang araw sa inyong lahat. Ang hatid ko po sa inyo ngayon ay hindi requested o hindi hiniling ninuman ng ating mga viewers na gawa natin yung tutorial. Noong unang punta ko dyan sa Pilipinas, 5 months ako noong 2024, tapos bumalik agad ako. At sunod kong stay ay 6 months naman ako dyan. Nagtagal ako ng 10 months all in all. Sa loob ng 10 months na yon, marami akong nakausap o nabigyan ng mga technical support na both professional DIYers, yung mga gumagawa ng 6 kilowatt, 8 kilowatt, no, sa bahay nila, na mga technical din naman sila. At merong iilan na commercial installations ng mga professional installer companies. At sa totoo lang, doon ko napatunayan na kahit nagbabasa sila ng manual, ay inamin din nila sa akin na meron dyan, sir, talagang hindi ko maintindihan. No, hindi daw magets kahit na ano. Minsan nagbabasa daw sila ng manual, nadadaanan lang nila yung importanteng detalye o specs o ano man lang dapat maintindihan na maigi. So minarapat ko na para mas mapabuti ang inyong pinoprovide na technical o di kaya mga installations po ninyo o kung kayo ay DIYer, mas magiging safe ang inyong installation sa bahay. So, ang dadalhin ko sa inyo ngayon ay ang tutorial tungkol sa hybrid inverter, Lux Power. Ano? Ang model natin ay Gen-LB-EU 3.6 kilowatt. Pero mag-focus tayo sa 6 kilowatt kasi ito yung normally karamihan na ginagamit sa residentials. Ano? Yun nga, sabi ko, may manual na tayong binabasa. Minsan talagang hindi pumapasok o hindi natin maintindihan kung ano yung binabasa natin. So, kung kayo ay ready na, meron tayong link sa ibaba, link ng manual ng 6 kilowatt Lux Power hybrid inverter at saka data sheet. Download nyo po muna yan para masabayan nyo ako kung ano yung aking sinasabi dito sa video. Pag-uusapan natin mostly ang circuit breaker amp rating at saka wire sizes. Dito kasi dito nakataya ang safety ng ating installation. Ano? Sa circuit breaker amp rating, pag nagkamali tayo dyan, na dyan po kalimitan nagsisimula ang sunog ng ating solar PV system. So ito po ang overview na pag kayo ay nag-download ng datasheet ng ating inverter manual, ito po makikita nyo. No? Nakalagay dyan sa unang linya, 2 MPPT at saka maximum PV input solar panel yan no? 9 kilowatt ang kaya yung supportahan. Sagasaan natin ng konti yan. 2 MPPT, ibig sabihin 2 string, pwede tayong mag-configure ng ating PV array. 9,000, i-divide natin sa 550. Kunyari, nakapag-decide tayo na 550 watts yung ating gagamitin na solar panel. So, technically, 16.3, which is 16 pieces yung ating kailangan. Kung i-maximize nyo, pwede rin kayong gumamit ng 14 pieces. At para sa akin, hindi naman yan sasabihin ng manufacturer o mga engineers ng Lux Power kung hindi kaya ang 9 kilowatt peak. No? Bakit ginawa nila yan? Ginawa nila yan para yung morning sun mo at saka yung afternoon sun mo ay ma-maximize mo ang harvest. Maging sa makulimlim na panahon, mayroon ka pa rin papasok na decenteng amount of production. So, kung gagamit naman tayo ng 600 watts na solar panel, meron naman tayong 15 pieces. Ngayon, nasa sa inyo kung 15, so magdadalawang string ka doon sa kabila, 8 pieces. Dito sa pangalawang string, 7 pieces. Or, pwede kayo mag 14 pieces, 7-7. Nasa sa inyo po yun. Sumunod na linya, nakalagay dyan, is 18 amps maximum PV input current per MPPT. Ano? So, may dalawa tayong MPPT. Ang kada MPPT kaya mag-handle ng 18 amps. Ngayon, dahil MPPT na pinag-uusapan dito, ibig sabihin, IMP na po yan. Hindi po ISC yan. IMP ng solar panel. So, kung pipili mo kayo ng 550 watts na solar panel, 580 watts na solar panel, o 600 watts, siguraduhin nyo na ang IMP sa datasheet ng solar panel hindi lalampas sa 18 amps. Simulan natin sa circuit breaker amp rating. Isa-isahin natin yan para mas maliwanag. Iga-guide ko po kayo throughout para ma-explain din kung bakit ganun ang amp rating, kung bakit itong ginamit. Ano? Okay. So, meron tayong connection overview. Makikita natin ito sa manual ng Lux Power Hybrid Inverter sa model na binanggit ko kanina. Page 9. Merong connection overview, tapos system connection. I-zoom in natin na konti para mas malaki ang mga images na makita natin.
So meron tayong PV breakers, no? Yung naka-highlight na yan, nagbi-blink. Sumunod dyan, meron tayong battery breaker, no? Siya nga pala, kung bakit sinabing PV breakers, dahil dalawang strings yan eh. Dalawang strings, so dalawang circuit breakers. Battery breaker, yung battery breaker natin ay sa pagitan ng baterya at saka hybrid inverter. Yun namang load breaker, ito yung linya ng AC output ng ating hybrid inverter. Load breaker yan, no? So, linya ng AC output ng ating hybrid inverter. Maglalagay tayo ng circuit breaker dyan. Sumunod naman ay main breaker. Yung main breaker na yan, yan yung linya papunta sa ating grid port o grid input ng ating hybrid inverter. Tandaan natin na ang direction ng current dyan ay bidirectional. Kasi hybrid yung ating gamit. Hybrid on grid, you know? So, merong export, pwede ka magbato pabalik sa grid o pwede ka mag-import. Kunyari, charge mo ang battery kasi hindi talaga kaya ng panahon, makulimlim, ilang araw na. Pwede mong i-charge ang battery mo at supplyan ang load sa bahay. Main breaker, papunta yan sa grid port o grid input ng ating hybrid inverter. Kung ikaw naman ay gagamit ng generator, meron tayong ilalagay na generator breaker. So, papunta naman yan sa gen port or generator input ng ating hybrid inverter. So, meron tayong PV breakers, meron tayong battery breaker, load breaker, main breaker, at saka generator breaker. Kung kayo hindi gagamit ng generator, pwede yung i-skip ang part pagdating sa generator. Kung papahigaan nyo ang inyong hybrid inverter, no, pahigaan nyo lang, silipin nyo ang pinakaibabang parte, ito po makikita ninyo. Ito ang bottom view, ano? Meron tayong PV terminals, which is yan yung dalawang set of MC4 inputs natin, galing sa ating solar panel. May PV1 positive, negative, PV2 positive, test negative. Sumunod, meron tayong battery terminals. Battery positive terminal, battery negative. At meron tayo dito sa may right side, meron tayong load terminal. Okay? Yung load terminal natin, yan yung pinaka-AC output ng ating hybrid inverter. Maglalagay din tayo ng circuit breaker dyan. Yung pinakita ko kanina, no? Sumunod ay AC terminal, which is doon sa system connection overview natin. Yan yung pinaka-main breaker. Maglalagay tayo ng main breaker dyan sa AC terminal, which is the grid port o grid input ng ating hybrid inverter. At kung gagamit kayo ng generator, ito naman yung gen port niya. Okay? So, andito tayo nga sa page 9 pa rin. Page 9 ng ating manual. Naka-specify na dyan yung mga recommended amp rating ng circuit breaker. So, maging sa DC, sa battery, sa solar panels, at saka sa AC. Isa-isahin natin yan. Sa PV breakers natin, linya ng solar panel, dalawang strings. Kailangan natin dyan ay 2 poles na dalawang pirasong circuit breaker. Rated 600 volts. Bakit 600 volts? Sa data sheet ng ating hybrid inverter, maximum VOC po natin is 600 volts. At ang rating naman natin sa ampere ay 20 amps. No? 20 amps. So, napakadali lang yan. Kahit di natin ipaliwanag yan, ay maintindihan nyo na. So, dalawang 20 amperes na circuit breaker ang kailangan natin para sa dalawang strings ng solar panel sa ating hybrid inverter. Ito ay makikita natin dito, no? Kung babalik natin yung overview na ating system connection. Okay. Sumunod dyan, dito ay medyo, alam ko na, magkakaroon kayo ng tanong. Battery breaker, 2-pole din, ano? 100 volts ang rating, 250 amps ang current rating. So, 100 volts, dahil ang ating nominal voltage is 51, ang ating maximum voltage somewhere 57.6, 58. So, pasok dyan. Kung titingnan natin yan sa ating system connection overview, dito yan, ang placement niya. Sa pagitan ng baterya, papunta sa hybrid inverter, battery terminal, okay? Meron kayong katanungan, sigurado lang. At ako'y naiintindihan ko rin. Pareho tayo nagtatanong, bakit parang ang taas naman yata ng circuit breaker rating sa pagitan ng hybrid inverter to battery? Gawa tayo ng kaunting kalkulasyon para mapag-aralan at masuri natin ang gusto. No? Meron tayong formula. So, kung hanapin natin ay current,
meron tayong current is equal to P power divided by volts or voltage. So ito ang ating I is current, P is power, V is volts or voltage. So kung meron tayong 6,000 watts, i-divide natin yan sa 51.2, ang resulta niyan is 117.18 amps. Kung i-multiply natin sa 1.25, no? Teka, bago tayo magpatuloy, baka magsabi ka, saan magaling yan mga numerong yan? Yung mga data information na yan, saan magaling yan? Ano ba yung mga yan? Okay, paliwanag natin. Ang 6 kilowatt o 6,000 watts ay nakabase yan sa ating inverter continuous power rating. Ang 51.2 volts naman ay nominal voltage ng lithium iron phosphate. Tingnan nyo ang datasheet ng inyong battery na ginagamit. Yan ay nakabase lang sa datasheet. Hindi yan natin hinula-hula o hinaka-haka o kinuro-kuro. Ano? Yung 1.25 naman yan ay safety factor. Safety factor ayon sa NEC-PEC. So, tuloy natin ang kalkulasyon. Ang resulta is 146. Ngayon, sabi sa NEC, kung walang available, pwede kang mag-round up. So, to be rounded up, 150 amps. Okay, so pwede na pala 150 amps. Teka lang. Hold your horses muna. Bakit naging 250 amps? So, yun ang tanong, mataas. So, ilagay natin 250 amps. Kalkulahin natin. Para makalkula natin yan, hanapin natin kung ano ang supported maximum power niyan. So, sa formula natin na pangalawa, meron tayong power is equal to current multiplied by voltage. So, yan ang natin. I current, P power, V volts o voltage. Multiply natin yan sa nominal voltage. Kasi yun atin talagang gamit Nominal voltage ng lithium iron phosphate. Ang resulta is 12.8 kilowatt o 12,800 watts. So, sa continuous duty, that is somewhere around 10.2 kilowatt. So, yung 250 amps na yan, pwede mag-continuous mag-supply ng power ng 10.2 kilowatt. So, kung ibabase naman natin yan, mostly sa mga high-frequency inverter, meron silang twice as much. Kung 6 kilowatt ang continuous, so twice ng peak power rating. So, 12 kilowatt. Pwede rin. No? Base sa datasheet ng mga high-frequency inverter. At importanteng malaman natin na kapag hybrid inverter ang pinag-uusapan, merong charge galing sa solar panel papunta sa battery. Dahil ito ay inverter, meron din siyang discharge na galing sa battery papunta sa inverter, papunta sa load. So may dalawang direksyon ng current, bidirectional. Maaring yan din ang resulta. Tinaasan nila ang rating, Kaya hybrid inverter kasi yan At maaring peak power rating din. Isa pa sa importanteng bagay na dapat nating tandaan, gumamit po tayo ng non-polarized DC circuit breaker. Or mas maganda, meron akong tutorial dyan, pop-up dyan. Ipinaliwanag ko kung bakit dapat MCCB ang gamit natin or molded case circuit breaker. Mas mainam po. Ngayon, balikan natin to para mas maliwanag yung 250 amps. Bakit naging 250 amps at JM? Ang nakalagay dyan sa data sheet ng ating 6 kilowatt hybrid inverter ay maximum charging is 125 amps. Maximum discharge current is 140 amps. Gamitin natin yan. Kunin natin yung pinakamataas. Huwag yung 125. Yung 140 kunin natin. So 140 amps, yung multiply natin by 1.25. Ano yan? Safety factor. Meron ka makukuha 175 amps. Kung walang available na 175 amps, rounded up, according to NEC, 200 amps ang gagamitin mong MCCB or MCB. Okay, kung gagamit naman tayo ng 1.56 safety factor, mangyari naman is 218 amps. Wala namang 218 amps na ang susunod dyan is 250. Ituloy natin sa ating circuit breaker amp rating. Paliwanag natin para magkaroon kayo ng guide. Sumunod doon sa ating battery breaker, meron tayong 2P na main breaker. Tandaan natin na ang main breaker natin, ito yung grid input or grid port ng ating hybrid inverter. Nakalagay dyan 63 amps ang current rating, tapos 230 volts AC. Ito naman yan sa
system connection overview natin, ano? Main breaker papunta sa grid port o grid input ng ating hybrid inverter. Ito yan, AC terminal or also known as grid port, grid input. Sa ating load breaker, which is the AC output ng ating hybrid inverter, rating natin sa ampere or current is 40 amps, 230 volts AC. Ito naman yun. Tandaan natin, AC output po ito ng ating hybrid inverter. Ito yan. Load terminal naman ang label sa ating manual. Okay? Sa generator, sa mga gustong gumamit ng generator, pareho lang, 40 amps, 230 volts ang ating circuit breaker. Ito naman yan, papunta sa gen port ng ating hybrid inverter. Ito yan, sa ilalim, no? Bottom view. Natapos tayo sa mga circuit breaker, amp rating, punta naman tayo sa wire sizes. PV cable, battery cable, saka AC, ano? Silipin natin kung ano sinasabi ng manual at intindihin natin. So, meron tayong solar panel to hybrid inverter. Meron tayong battery to hybrid inverter. Yung mga kable dyan na gagamitin, ano? Meron tayong AC side. Sa AC side, may backup load, yung AC output natin. Anong wire ang gagamitin doon? Sa main breaker, yung grid port o grid input natin. At generator, kung gagamit kayo ng generator. Yan, tatlong yan. AC wires na gagamitin yan. Doon sa solar panel at saka battery, DC cables yun. Sa solar panel, to be specific, PV cable ang ating kailangan. Ito sa bottom view, para lang ma-refresh ulit kayo. Sabi nga nila, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Maganda kung paulit-ulit at madaling maintindihan. Battery terminals. Okay. Ito naman yung AC natin. Tatlong yan. Simulan natin sa PV connection. Anong required o recommended na size ng PV cable? Tandaan natin, huwag kayong gumamit ng THHN dito. Dapat PV cable. Mas maganda kung gagamit kayo ng single core. Nakalagay dyan, 3 to 6 mm squared. No? 600 volts ang rating. Okay, 6 mm. Automatic na yan. 6 mm ang gamitin nyo. Ang 4 mm ay kaya ng 20 amps. No? At pasok din naman kung tutusin kasi wala pa namang 20 amps yung ating IMP na per string. At saka yung ating circuit breaker 20 amps din naman. So, tugma naman sila. Pero, considering na malayo, may haba yan, kunyari 50 meters, 20 meters, 30 meters, mas makasiguro kayo, makakalesen kayo sa voltage drop at saka losses kung gagamit kayo ng 6 mm squared kaysa 4 mm squared. Okay, eto yon. Balik ulit tayo dyan. So, dalawang string, dalawang set ng PV cables. Okay, PV1 positive, negative, PV2 positive, negative. Sa battery connection naman, dito, binigyan tayo ng choices ng lux power. Merong 1 to 2 AWG, 35 to 50 mm squared. Dito naman, ikakabit yun. So, kung gagamit kayo ng 35 mm, nasa sa inyo yun. Kung gagamit kayo ng 50 mm, nasa sa inyo din yun. Pero kami, ay madalas gumagamit kayo ng 50 mm. Kasi pag dampot ng aking technical team, na nadadampot nila parati is 50 mm. Ang aming 35 mm, hindi na gano'n napapansin. So, tama-tama lang, dahil lang 50 mm, kayang-kayang mag-handle ng 250 amps to 300 amps. No? Sa grid terminal naman, ang recommended dyan, 8 to 6 AWG or 9 to 14 mm squared. Rated 600 volts. So, main breaker tayo doon sa ating system connection overview. Ang tandaan natin na main breaker, recommended amp rating natin sa circuit breaker ay 63 amps. So, 6 AWG ang katumbas noon, 14 mm squared. Pagdating naman sa load at saka generator terminal, 10 AWG o di kaya 4 to 6 mm. Ang masasabi ko rito, ang binigay sa atin o na-require sa atin, recommended amp rating ng circuit breaker is 40 amps.
Kung magpo 4mm kayo, masyado maliit. Yung 6mm squared naman ay para sa akin personally, alanganin din. 6mm squared kaya 30 amps to 35 amps. Ngayon, kung meron kang load sa generator breaker na recommended 40 amps, so mas maigi, kaysa gumamit ka ng 6mm, mag-ano ka, 10mm ka ngayon. Ngayon, kung nahihirapan kayong maghanap ng 10mm, automatic 14mm, para isang wire na rin kayo, no? Kasi yung main breaker na 63 amps ay hinihingi nun is 14mm squared. So para isang wire na lang gagamitin ninyo, mag 14mm squared na rin kayo. Kami, ganun ang ginagawa namin sa installations namin sa JFL Solar, no? Na mga 6 kilowatt. Ito yung mga yon. Generator terminal, AC terminal, which is the grid port, load terminal, which is the AC output papunta sa load ng ating hybrid inverter, Lux Power. So, huwag po nating babaliwalain ang manual. Karamihan sa mga nakilala ko dyan, habang ako ay nagpo-provide ng technical support, both sa professional DIYers at professional installers, yung manual na kung saan-saan lang nakalagay. Minsan naapakan lang, nandun na sa sulok, na basura, gano'n, no? Ang payo ko po sa inyong lahat, huwag niyong babaliwalain ang manual. Dahil para sa akin, personal opinion ko, 99% ng inyong mga tinatanong sa akin ay nasa manual ang kasagutan. Kunyari, connection na lang, paano? Ang mga wire sizes, circuit breaker, paano? Nasa manual din. Merong troubleshooting guide, no? Kung nagka-problema ang inyong installation, nandun sa manual yon. So, 99% ng inyong kasagutan nandun na sa manual. Ano yung 1%? Yung 1% na yon, ayun yung mga hindi by the book. Ang iba, ang term nila dyan ay kung ano-ano. Pero para sa akin, technical experience, yun ang mag-ano sa 1%, magpupuno. And kung wala pa kayong naipon na technical vocabulary, huwag kayong magmamadali. Huwag kayong mababagot. Dahil habang nag-i-install kayo, habang naranasan nyo, nagkukolekta kayo ng mga experiences na technical. At doon napupuno, nadadagdagan ang inyong mga technical vocabulary. Sa susunod na merong troubleshooting na ganon, ito yung naranasan ko. Ganito yung ginawa ko doon sa isa. Yung ganito yun. So, yung 1% na yun. 99, nasa manual. So, importante ang manual. Huwag na huwag yung itatapon. Kung magbibiyahe kayo ng malayo, o wala kayong ginagawa, magbasa-basa po kayo ng manual. Kapag hindi po ninyo naintindihan kung ano yung binabasa nyo, magtanong-tanong po kayo. At yan po ang ating bumunting tutorial or simply tawagin ko na guide para sa inyo. Kasi lahat nasa manual na naman, no? Ang kailangan nyo lang ay guide. At sana ay meron kayong mga napulot na mga mahalagang bagay dito sa ating munting guide para sa inyo. Sa muling nating pagkikita, si JF Legaspi po ito. Saludo!